Isang albularyang mailahing aswang. Isang baryong binabalot ng kasinungalingan. At isang kwadernong sinusulat hindi gamit tinta, kundi dugo ng mga nawala. Sa video na ito, matutunghayan ninyo ang kwento ni Kalia. Isang manggagamot na hindi lamang lumalaban sa sakit ng katawan, kundi sa sumpang iniwan ng isang sistemang binuo sa takot at pananahimik. Betrayal. Black magic. Katotohanang inilibing ng buhay. At isang paghihiganting hindi ginamitan ng armas, kundi ng katotohanan. Manatili hanggang dulo. Dahil sa bawat pahina ng kwento, may mas malalim pang sikreto, na baka ikaw mismo ay bahagi na ng sumpat hindi mo lang alam. Handa ka na bang makinig sa mga kwentong pilit nilang pinatahimik? Simulan na natin. Tahimik ang baryo ng San Felipe. Kahit ang hangin ay tila natutulog. Pero sa ilalim ng katahimikan may gumagalaw. May lumalapit. Sa dulo ng kagubatan, nakatayo ang isang matandang kubo. Gawa sa kahoy na nangingitim sa kalumaan. Amoy usok at pinatuyong damo sa paligid. Doon nakatira si Kalia. Isang albularayang kilala sa pagpapagaling. Mabilis siyang pinupuntahan kapag mailagnat o pilay. Pero may mga bulong. May mga kwento. Sabi ng matatanda, may lahi siyang aswang. Hindi siya tumatanda. Ang mga mata niya kumikislap tuwing kabilugan ng buwan. At ang kanyang mga kamay mainit palagi. Isang gabi, dumating si Rosa. Nanginginig, basang-basa sa ulan. Ang anak niya, si Aling Lita, nawawala. 3 araw na. Siya ang kumuha, sigaw ni Rosa. Tinutulungan mo kami, pero ikaw pala ang salot. Umiling si Kalia. Tahimik. Wala akong kinalaman, mahina niyang tugon. Pero ang mga mata niya, tila may tinatago. Nag-alab ang damdamin ni Rosa. Pinilit niyang buksan ang silid sa likod ng kubo. Amoy dugo. Sariwa. Tumulo mula sa pintuan ang mapulang likido. Nang bumukas ang pinto, bumungad ang bangkay ni Lita. Nakayuko. Walang balat ang mukha. May mga ukit sa dibdib, lumang baybayin, isinumpang wika. Umalingasaw ang halimuyak ng kamatayan. Mabilis ang pangyayari. Hinila ni Kalia ang likod ni Rosa. Nabali ang pinto. Sumabog ang liwanag mula sa altar. May mga anino sa kisame. Pumipiglas. Sumisigaw sa wikang hindi naunawaan. Ang mga mata ni Kalia ay naging itim na parang langis. Hindi ako pumili ng kapangyarihan, sabi niya, boses niya ay parang 2 tao. Ibinigay ito para gumanti. Lumapit siya kay Rosa, dahan-dahan. Humigpit ang hangin. Silita siya ang nagdala ng sumpa sa akin. Isinumbong ako noon, kinulong ako, sinunog ang nanay ko. Nanginginig si Rosa. Tumulo ang luha, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkaalala. Si Lita ay hindi inosente. May lihim siyang alam. At ngayon, bayad na. Pero ang halaga ng kabayaran ay buhay. Sa labas, biglang dumilim ang kalangitan. Umugong ang hangin. Sumigaw ang mga puno. At ang lupa ay parang huminga, lumubog ang paligid sa malamlam na anino. Parang may mata ang dilim. Lahat ng ingay ay nawala maliban sa tibok ng puso ni Rosa. Mabilis. Mabigat. Pumili ka, Rosa, bulong ni Kalia. Ang katotohanan o ang buhay mo. Umatras si Rosa, pero humakbang ang anino. Humawak sa kanyang balikat ang malamig na hangin. Kung lalabas ka, kakalimutan mo ang lahat. Pero kung mananatili ka, magiging bahagi ka nito. Pumutok ang ilaw sa altar. Tumilapon ang mga anting-anting. Sa sahig, gumapang ang dugo. Nagsalita muli si Kalia, dahan-dahan. Ang hustisya ay hindi laging mula sa batas. Kung minsan, ito ay niluluto sa loob ng galit. Biglang tumindig ang bangkay ni Lita. Walang mata. Ngunit nakatitig. Lumapit ito kay Rosa, walang ingay, walang hinga. Mahina nitong sabi, boses ay parang sirang plaka. Sumigaw si Rosa, napaluhod. Huwag. Pero hindi na siya maririnig. Sa labas, nagsimula ng umambon. Ang ulan ay maihalong abo. Ang bawat patak ay parang parusa mula sa langit. At sa loob ng kubo, isinilang ang isang sumpa.
Mula sa anino, tumubo ang bagong balat ni Lita. Isa siyang nilalang na hindi na tao. Isang nilikhang isinilang sa pagitan ng dugo at paninisi. At si Kalia ngumiti. Hindi ako ang halimaw dito, sabi niya. Kayo ang nagturo sa akin kung paano maging isa. Sa huling saglit, tumahimik ang lahat. Ang mga palad ni Kalia ay binalot ng apoy na asul. Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Matinis. Nagmula sa loob. At pagkatapos wala nang natira. Isang araw ang lumipas. Walang nakakita kay Rosa. Walang narinig mula sa loob ng kubo ni Kalia. Ngunit may amoy. Sunog na dahon. Sinaing na dugo. Ang mga aso sa baryo ay tumahol buong gabi. Tila may hindi tanggap ang lupa. Dumating ang mga tanod. Wala silang natagpuan kundi abo. Abo na may hugis ng katawan. Sa gitna, isang mata. Buhay. Nakatingin. Walang tao rito, sabi ng kapitan. Pero may presensya. Mula sa itaas ng punong akasya, may batang babae na nakamasid. Puting-puti ang mata. Walang balintataw. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumalaw. Ngunit narinig nila sa kanilang isipan ang boses. Ang hustisya ay nagising na. Kinabukasan, isa pang bangkay ang natagpuan. Walang laman ang loob. Nakatali sa sanga ng mangga. May ukit sa noo, kasalanan mo ito. Muling lumaganap ang takot sa San Felipe. Ang mga tao ay nagkulong. Pinunit ang mga lumang kasulatan. Sinunog ang mga anting-anting na may marka ni Kalia. Ngunit huli na ang lahat. Ang sumpa ay pinalaya na. At sa tuwing bubuhos ang ulan, maaalala ng baryo ang halimaw na sila mismo ang lumikha. Sa bawat patak ng ulan may bumubulong sa hangin. Mga pangalan. Mga lihim na matagal nang nakabaon sa lupa. At isa-isang lumilitaw ang mga multo ng nakaraan. Ang matandang si Mang Igo, dating punong barangay. Nakita siyang nakatayo sa gitna ng palengke, walang ulo. Hawak ang isang lumang sulat, perma ni Lita. Nilamon siya ng apoy na walang usok. Si Aling Dory, nagbenta ng mga kwento kapalit ng pera. Nagsimula siyang magsuka ng itim na uod habang nagsisimba. Isang aninong may pakpak ang pumasok sa kanyang dibdib. At hindi na siya lumabas na tao. Isa-isang binabalikan ang mga may kasalanan. Ang mga nanahimik. Ang mga nagsinungaling. Ang mga pumirma ng kapangyarihang nagpatalsik kay Kalia noon. At habang unti-unting nalalagas ang mga taga-baryo, may isang batang babae na naglalakad sa kalsada. Basa ang buhok, duguan ang damit, walang sapatos. Hawak niya ang lumang kwaderno ng kanyang ina, si Rosa. Sa bawat pahina may pangalan. May petsa. May dahilan. At sa huling pahina, nakasulat ang isang mensahe. Ang katotohanan ay hindi natutulog. Nakatingin ito. Kumakain. Nagbibilang. Sa gabing iyon, muling nagpakita si Kalia. Nakatayo sa tuktok ng kampanaryo. Nakaitim. May koronang gawa sa buto ng ahas. Ang kanyang mga mata ay parang naglalagablab na ilog. Isang tinig ang umalinggaw sa buong baryo. Hindi mula sa bibig, kundi mula sa kaluluwa. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi gumagaling sa paglimot. Gumagaling lamang sa paghaharap. At sa harap ng lahat, isang batang lalaki ang lumapit. Anak ni Lita. Apo ni Kalia. May hawak na kandila. At sa apoy nito, muling nabuhay ang liwanag sa gitna ng dilim. Sa liwanag ng kandila, gumuhit ang anino sa paligid. Parang may mga mukha sa pader ng simbahan. Umiiyak. Humihingi ng tawad. Ngunit wala nang awa sa mata ni Kalia. Lumapit ang bata. Tahimik. Hindi umiiyak. Tinignan niya si Kalia, hindi bilang halimaw, kundi bilang lola. Anong kailangan mong gawin, tanong niya. Saglit na tumigil ang hangin. Nag-ingay ang kampana kahit walang gumalaw. Ang mga salamin ng simbahan ay biglang nabasag. Pumailan lang ang itim na alikabo. Tapusin mo ang umpisa, sagot ni Kalia. Ang dugo ay hindi binubura, binabayaran. Binuka niya ang palad ng bata. At doon isinulat ang huling pangalan sa kwaderno. Sargento Manuel Reyes. Ang pulis na nagbenta ng kaso ni Kalia.
Ang taong nagsabing ibabae lang yan. Saan ba siya pupunta? At ang lalaking ngayon ay naka-wheelchair sa kabilang baryo. Bumukas ang lupa sa likod ng altar. May lumabas na hagdan pababa. Bato, basa ng dugo at may mga ukit na kumikislap. Ang bata ay bumaba, hawak pa rin ang kandila. Isang kalbaryo ng multo ang bumati sa kanya. Mga mukha ng mga inilibing na kasinungalingan. Balikan mo sila, bulong ng mga espiritu. Bigyan mo ng pangalan ang kanilang sakit. Habang papalapit siya sa dulo ng lagusan, mas lumalakas ang tibok ng lupa. Mas lumilinaw ang boses sa kanyang isipan. At sa pinakailalim, nakaupo si Manuel Reyes. Nakagapos. Wala ng dila. Ang mata niya ay nanlilisik sa takot. At sa harapan niya, isang hukay na puno ng apoy. Ang bata ay lumuhod. Binasa niya ang pangalan. At binigkas ang mga salitang isinulat ni Kalia. Isang orasyon. Lumang dasal. Itim ang wika. Sumigaw si Manuel. Ngunit wala nang makaliligtas sa kanya. Ang apoy ay bumulusok pa itaas. Hinila siya pababa, buo, buhay at walang kaligtasan. Sa itaas, tumigil ang ulan. Ang langit ay parang natutong huminga muli. Lumuhod si Kalia sa harap ng simbahan. Binitiwan ang huling anting-anting. At sa unang pagkakataon, umiyak siya. Hindi bilang halimaw, kundi bilang lola. Ang luha ni Kalia ay bumagsak sa lupa. Tumulo ito na parang langis, itim, makapal at mainit. Nang sumayad sa damuhan, nagsimulang tumubo ang mga bulaklak. Hindi karaniwang bulaklak, pula ang mga talulot, parang laman. Lumapit ang bata sa kanya. Tahimik pa rin, ngunit may liwanag na sa kanyang mukha. Hawak pa rin niya ang kandilang hindi naubos. Ang apoy nito ay asul na ngayon. Lola Li. May natira pa ba? Tanong niya, halos pabulong. Saglit na hindi sumagot si Kalia. Pinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Hindi pa tapos, bulong niya. May isa pang sugat na kailangang gamutin. Tumayo siya, mabagal, ramdam ang bigat ng daang taon sa kanyang likod. Tinuro niya ang silangan, kung saan naroon ang pinakalumang bahagi ng baryo. Ang sementeryong matagal nang nilimot. Wala na ang mga pangalan sa lapida. Puro basag. Puro damo. Doon nakalibing ang kanyang ina. Sinunog ng buhay, tinawag na bruja. Habang ang mga tao'y nagpalakpakan sa hatol na walang paglilitis. Doon nagsimula ang lahat. Habang naglalakad sila, tahimik ang buong baryo. Walang aso. Walang ibon. Tila lahat ay huminto sa paghinga. Kahit ang araw, natatakpan ng ulap na walang hugis. Pagdating sa puntod, lumuhod si Kalia. Pinasadahan ng kamay ang basag na lapida. Nanay ni. Mahal pa rin kita. Mula sa ilalim ng lupa, may naramdaman siyang init. Isang pintig. Parang yakap mula sa patay. At mula sa kandila ng bata, bumalot ang liwanag sa buong sementeryo. Ang mga lapidang nawala ng pangalan. Muling nagsulputan ang mga letra. Isa-isa, nilagyan ng apoy ang bawat pangalan. Hanggang ang buong lugar ay parang nagiging altar. Sa gitna, sumulpot ang isang anyo. Babaeng nakaputi, may mga mata ng ulap. At tinig na parang hangin sa madaling araw. Anak ti. Nanginig si Kalia. Tumayo siya. Lumapit sa anyo ng kanyang ina. At sa unang pagkakataon, niyakap siya ng liwanag. Ang yakap ay hindi lamang pisikal. Ito ay parang agos ng lahat ng alaala. Ang hapdi ng pagkasunog. Ang iyak ng batang si Kalia. Ang takot. Ang galit. Ang mga panalangin na hindi pinakinggan. Lahat iyon ay dumaloy sa isang sulyap ng kapatawaran. Hindi mo ako niligtas noon, bulong ni Kalia. Dahil bata ka pa, sagot ng kanyang ina. At hindi mo kasalanan ang kasamaan ng matatanda. Umihip ang malamig na hangin. At dahan-dahang nagsimulang maglaho ang anyo. Hindi sa sakit, kundi sa kapayapaan. Naiwang nakatayo si Kalia. Habang ang sementeryo ay tila muling naging banal. Mula sa likod niya, nagsalita ang bata. Lola, ano na po ang mangyayari sa atin? Saglit na katahimikan. Tumingala si Kalia sa langit.
Ang ulap ay unti-unting naghihiwalay. At sa gitna nito, mailiwanag na tila matagal nang nawala. Ngayon, sagot niya. Tayo na ang tagapagbantay. Ng mga alaala. Ng mga sugat. Ng mga kwento na sinubukang ilibing. Walang masama sa kapangyarihan. Ang masama ay ang gumamit nito para manakot at mangalis ng dangal. Ang kandila ng bata ay lumiliwanag palalo. Parang bituin na hindi nawawala kahit anong dilim. At sa unang pagkakataon, ang baryo ay muling huminga. Ang mga anino ay umatras. Ang lupa ay naging kalmado. Ang mga palad ni Kalia, dati puno ng galit. Ngayon ay may mga ugat ng bagong bulaklak. Ngunit sa malayo, sa pinakalikod ng kagubatan, may isang matang nakamasid. Pula. Malalim. Uhaw. At tahimik itong bumubulong ng pangalan ng susunod. Ang bulong ay halos wala sa hangin. Ngunit naramdaman ito ni Kalia. Tumigil siya. Tumingin sa likod sa direksyong iyon. Ang ngiti sa kanyang labi ay biglang nawala. May natira pa, mahina niyang sabi. Ang bata ay napatingin sa kanya. Kitang-kita ang pagbabago sa mukha ng kanyang lola. Mula sa kapayapaan, bumalik ang anino ng galit. Hindi lahat ng sugat ay kayang pagalingin sa liwanag. May mga pilat na kailangang harapin sa dilim. Tumindig si Kalia, tiniklop ang manggas ng kanyang damit. At sa kanyang braso, nakita ng bata ang bagong marka. Itim. Kumikilos. Parang buhay. Isang sinaunang simbolo ng pagbabanta. Siya ang totoong nag-ugat ng lahat ng ito, bulong niya. Siya ang nagturo kay Manuel. Si Lita ay kanyang inihain. Lumamig ang hangin. Ang mga dahon sa puno ay biglang nalagas. Ang liwanag ng araw ay muling nabalutan ng ulap. At sa ilalim ng lupa, parang may kumakaluskos na buhay muli. Lola Li, kung ito na ang huli mong labanan, kasama mo na ako. Ang boses ng bata ay buo, hindi na nanginginig. Tumingin si Kalia sa kanyang apo. At sa kanyang mga mata, nakita niya ang sarili. Isang batang minsang pinatay ng sistema. Ngayon ay muling nabuhay bilang tagapaghiganti. Hindi ito tungkol sa paghihiganti ngayon. Ito ay tungkol sa katapusan. Sabay nilang nilapitan ang kagubatan. Ang mga damo ay kusang umuurong sa kanilang daan. Sa bawat hakbang, ang lupa ay lumalalim. Parang may hinihintay sa kailaliman. Isang halimaw na matagal nang nakatago sa anyo ng tao. Isang nilalang na kayang magsuot ng kasinungalingan bilang balat. At sa pinakagitna ng kagubatan, may isang mansyon na inabandona sa papel. Pero buhay na buhay sa mga sumpa at dasal na binaliktad. Doon, naghihintay ang tunay na ugat ng kadiliman. Ang mansyon ay nakatago sa gitna ng mga punong baluktot ang katawan. Parang mga daliring pilit na humahawak sa langit. Ang pader nito ay nababalutan ng lumot at dugo. Bawat bintana ay itim, parang mata ng isang patay na Diyos. Tahimik si Kalia. Tahimik ang bata. Ngunit sa loob ng kanilang dibdib, ang puso ay bumibilis. Ramdam nila ang mga mata sa loob, nakatingin, nakikinig, humihinga. Dito siya nagtatago, sabi ni Kalia. Matagal siyang nanahimik habang tayo'y nagsisigawan sa dilim. Hinawakan niya ang pulso ng kanyang apo. Mainit, matatag, ngunit may takot sa ilalim. Bumukas ang pinto nang hindi nila hinawakan. Umalingaungaw ang tunog ng mga tanikala at butong pinipilas. Mula sa loob, may sumalubong na amoy. Bulok na liwanag. Nabubulok na alaala. Pumasok sila. Ang sahig ay gawa sa mga balikat ng hayop, may mga kuko pa. Ang mga pader ay puno ng larawan. Mga taong kilala nila sa baryo, ngunit dito ay nakangiti sa dilim. Sa gitna ng bulwagan may altar. At sa altar may isang lalaking nakaupo. Matikas. Malinis. Isang mukha na hindi tumatanda. Sa wakas, wika niya. Dinala ka ng galit sa lugar kung saan ako pinanganak. Siya si Don Ireneo. Isang pangalan na matagal nang kinalimutan at tinakot ng lahat banggitin. Lahat ng kwento mo, Kalia, ay ako ang nagsulat. Lahat ng sumpa mo, ako ang nagtahi. Dugo ng iyong ina. Ako ang nag-alay. Pati ang pag-ibig mong pinutol. Ako ang nag-utos. Tumindig si Kalia. Wala na ang takot.
Wala na rin ang awa. Ngayon, ako ang magsusulat ng wakas. Ang kandila ng bata ay lumiyab ng mataas. Ang apoy ay naging hugis ng kaluluwa, kumakaway, sumisigaw. Ang mga anting-anting ni Kalia ay biglang lumiwanag. Bawat sinumpang pangalan ay umahon sa hangin. Ang katawan mo ay maganda, wika ni Don Ireneo. Pero ang kaluluwa mo'y gasgas. Ubusan tayo ng dasal, Kalia. Ngunit mumiti lamang si Kalia. Hindi na ako nagdadasal. Ngayon ako na ang Diyos ng sarili kong bangungot. Sumiklab ang apoy sa paligid nila. Ang altar ay nilamon ng apoy na kulay itim at bughaw. Ang mga larawan sa dingding ay nagsimulang umiyak ng dugo. Isa-isa, nahulog sa sahig, umiikot, humihikbi, naghihikahos. Don Ireneo ay hindi natinag. Ngunit ang balat niya ay nagsimulang magbitak. Sa ilalim ng kanyang mukha, may bumubukol na ibang anyo. Mas matanda, mas malalim at walang anyong makatao. Hindi mo ako kayang talunin. Ang katawan mo ay tao, Kalia. Ang puso mo ay sugatan. At ako ang iyong anino. Ngunit si Kalia ay lumapit. Bawat hakbang niya ay nagbabasag ng semento. Hindi mo ako anino. Ikaw ang multo ng mga kasalanan ng mundo. Bumangon ang mga espiritu mula sa kandila ng bata. Mga babae. Mga bata. Mga taong isinakripisyo sa pangalan ng kapangyarihan. Lumulutang sila sa hangin, bitbit ang kanilang huling hininga. Sa loob ng 1,000 taon, nagtago ka sa katahimikan ng sistema. Pinaniwala mong ito'y katarungan. Pero ang hustisya may alaala. Nagulat si Don Ireneo. Hindi sa apoy, kundi sa mga mukha. Kilalang-kilala niya ang mga ito, ang mga biktima niyang inakalang nawala. Biglang humigpit ang hangin. Parang gumagapang sa bawat sulok ng kanyang balat. At sa isang kisap mata, ang katawan niya ay napako sa sahig. Bawat litid ay hinila ng kamay mula sa dilim. Hindi mo ako pwedeng alisin. Ako ang pundasyon ng kapangyarihan dito. Kung mamatay ako, kasama ako sa bawat pangalan ng mga pamilya sa baryo. Ngunit tinapakan siya ni Kalia. Tiningnan ng diretso sa mga mata. At kung ang lahat ng ugat ay bulok, mas mabuting magsimula ulit kahit sa abo. Tumingin siya sa kanyang apo. Ngumiti. Hawak mo na ang liwanag. Tungkulin mo na ngayon ang pagpili kung sino ang dapat pang mabuhay. At sa huling dasal na binigkas mula sa pinakamatandang wika. Bumuka ang lupa. Naging bunganga ng bangin ang sahig. At nilamon si Don Ireneo, buo, buhay, at muling kinikilala ng kanyang mga kasalanan. Mula sa kailaliman, narinig ang huling sigaw ni Don Ireneo. Isang tunog na hindi kayang gayahin ng tao. Parang pag-iyak ng daan-daang kaluluwang piniga. Parang pagsabog ng lihim na matagal nang itinago sa dibdib ng mundo. Pagkatapos ay katahimikan. Malalim. Malawak. Isang uri ng katahimikang bumabalot lamang kapag natapos na ang isang digmaan. Ang mansyon ay nagsimulang gumuho. Pero ang mga haligi nito ay hindi nadurog ng apoy, kundi ng katotohanan. Bumalik si Kalia sa tabi ng kanyang apo. Ang apoy sa kandila ay unti-unting lumambot. Tila nagpapahinga na rin. Ang mga espiritu ay dahan-dahang naglaho sa hangin. Hindi bilang takas, kundi bilang pinalaya. Lola, bulong ng bata. Natapos na ba? Tumango si Kalia. Ngunit may lungkot sa kanyang mata. Ang halimaw ay wala na. Pero ang ugat ng takot iyon ang susunod mong bantayan. Isinilid niya ang kwaderno ng mga pangalan sa isang kahon. Isinara gamit ang pulseras ng kanyang ina, gawa sa buto ng alambre at panalangin. Lumabas sila ng gubat. Ang araw ay muling sumikat. Hindi masyadong maliwanag, pero sapat na para makita ang liwanag sa bawat bagay. Ang baryo, bagaman sugatan, ay tila nagising mula sa mahabang bangungot. Sa gitna ng plaza, ang dating durog na punong akasya ay muling tumubo. At sa mga ugat nito, may mga bulaklak na dati hindi tumutubo sa lugar na iyon. Ang mga tao ay nagsimulang lumabas. Tahimik. Tak. Ngunit sa paglakad ni Kalia at ng kanyang apo, walang humarang. Walang nagtanong. Walang sumigaw. Sa halip, may isang matandang babae na lumapit. May sugat sa mata. May latay sa alaala. Hinawakan niya ang kamay ni Kalia.
Salamat, ang sabi. Kahit huli na. Ngunit bago pa makasagot si Kalia, ang bata ay lumingon pabalik sa gubat. Nakatayo siya roon, matatag. At sa kanyang mga mata, nakita ni Kalia ang parehong apoy na minsan ay nasa kanya. At sa hangin, isang bagong pangalan ang bumulong. Isang hindi kilala, hindi pa naririnig. Ngunit alam nilang sa susunod, hindi na sila magiging biktima muli. Tumingin si Kalia sa kanyang apo. Tahimik, ngunit may bigat ang titig. Hindi na ito ang batang kilala niya. Ito na ang susunod na tagapagdala ng alaala. Handa ka na ba? Tanong niya. Hindi sumagot ang bata. Tanging tango lamang ang isinagot. Ngunit sapat na iyon. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang kwaderno. Ngunit iba na ito. Ang balat ay naging mas makapal. At ang mga pahina, blanko. Huwag mong punuin agad, babala ni Kalia. Ang mga pangalan ay hindi parusa. Ito'y paalala na ang kapangyarihan ay hindi laruan. Dahan-dahang ibinigay niya ito sa bata. Mainit ang hawak. Parang may buhay ang mismong papel. At sa unang pahina, isang linya lamang ang nakasulat. Ang kasaysayan ay hindi lumilipas, umiikot ito. Sa di kalayuan, narinig nila ang pagtunog ng kampana. Hindi dahil sa simbahan, wala na ito. Kundi dahil sa hangin. Na tila muling binubuksan ang mundo sa panibagong yugto. Lumakad silang maglola papalayo. Walang madramang pamamaalam. Walang palakpakan. Tanging anino ng araw sa kanilang likod ang nagsilbing saksi. Habang lumalayo sila, isang batang babae ang lumabas sa bahay sa gilid ng baryo. May pilat sa pisngi, may tanong sa mata. At sa kamay niya, hawak ang isang papel na may nakasulat na bagong pangalan. Napahinto ang bata. Tumingin kay Kalia. Lola, may panibagong kwento. Tumango si Kalia. At ngayon, ikaw na ang magsimula. Huminga ng malalim ang bata. Inilapat ang palad sa takip ng kwaderno. Ang pangalan sa papel ay tila nagliliyab sa kanyang kamay. Sumisigaw ng hustisyang matagal ng bingi ang mundo. Lumapit ang batang babae, ang may pilat. Hindi siya umiyak, hindi rin siya nagsalita. Pero ang titig niya ay parang palad na humihingi ng yakap. Nag-abot sila ng tingin. Anong pangalan mo? Tanong ng bata. Mahinang tinig ang sumagot. Clarice. Mula sa pamilyang sinumpa sa 4 na henerasyon. Nang marinig iyon, ang hangin ay parang biglang tumigil. Naroon na naman ang pagkibot ng kalikasan. Natila kinikilala ang bagong kwento na isusulat. Bumukas ang unang pahina ng kwaderno. Walang nagsulat. Walang ballpen. Pero unti-unting lumitaw ang pangalan ni Clarice. Kasama ang isang piraso ng kasaysayan, isinulat sa dugo, hindi tinta. Naglakad silang tatlo patungong paanan ng bundok. Tahimik ang paligid, ngunit puno ng damdaming hindi masabi. Sa bawat hakbang, ang kwaderno ay tila kumikilos sa sarili, parang hinahanap ang susunod na pahina. Sa likod nila, naiwan ang baryo. Pagod, sugatan, ngunit muling umaasa. At sa unahan, isang panibagong kwento ang naghihintay isiwalat. Kwento ng isang angkan na hindi nakalimot. Kwento ng mga sugat na hindi na kayang itago sa dasal. Kwento ng kabataang handang harapin ang anino. Hindi para sundan ito, kundi para basagin. At sa langit, isang kulog ang bumulong. Hindi bilang babala, kundi bilang pasimula ng bagong kabanata. Ang kulog ay tila pumunit sa ulap. Kasunod nito ang liwanag, hindi ng kidlat, kundi ng isang matang nagmamasid mula sa kalangitan. Parang nilalang na matagal nang nakaabang sa pagbubukas ng kwaderno. Napalingon si Clarice. May sumusunod sa atin, mahina niyang bulong. Hindi takot ang laman ng kanyang boses, kundi pagkilala na siya man ay bahagi ng sumpa. Tumigil ang bata. Hinawakan ang kwaderno ng mas mahigpit. Sa bawat pahina, unti-unting lumilitaw ang mga salita. Hindi niya ito sinusulat. Ngunit naunawaan niya. Ang katotohanan ay nagkakaroon lamang ng anyo. Kapag may taong handang tanggapin ang sakit nito. Si Kalia ay tumingin sa malayo. Ramdam niyang hindi pa tapos ang kanyang papel. Ngunit alam din niyang, hindi na siya ang bida ng kwentong ito.
Lumapit siya kay Clarice. Hinawakan ang pilat sa pisngi. Ang pilat ay hindi kapintasan, sabi niya. Ito ay paalala na nalagpasan mo ang apoy. Clarice ay tumingin sa kanya. May luha sa mata, ngunit matatag ang katawan. Handa na po ako, sabi niya. At kung may anino sa likod ko, ako mismo ang sisindihan ng apoy sa harapan. Nagpatuloy sila sa paglalakad, hanggang sa makalampas sa huling puno ng kagubatan. Doon, bumungad ang isang patag na lupa. Nawala sa kahit anong mapa ni sa alaala ng mga matatanda. Sa gitna nito may isang balon. Walang takip. Walang lubid. Ngunit mula rito may malamig na hangin na umaangat. Kasabay ng mga bulong na mula pa sa ilalim ng panahon. Lumapit ang bata. Binuksan ang kwaderno sa huling pahina. Blanko. Pero alam niyang ito ang simula. Tumingin siya sa balon. Huminga. At binigkas ang unang linya ng panibagong kwento. Isang kwentong hindi na lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagpili, sa pagbitaw, at sa pagbuo ng mundo, na hindi na kailanman tatahimik sa gitna ng kasinungalingan. Ang boses ng bata ay dumaloy sa paligid. Hindi malakas. Hindi galit. Ngunit bawat salita ay parang batong nahuhulog sa balon. At ang etyo nito'y bumalik, dala ang tinig ng matagal ng nakalimutang katotohanan. Umikot ang hangin. Ang lupa sa paligid ng balon ay nagsimulang mabiyak. Hindi dahil sa galit, kundi sa paggising. May lumang bagay sa ilalim ng lupa, gumagalaw, bumabangon. Si Clarice ay lumuhod sa tabi ng balon. Mula sa kanyang kamay, umaagos ang init. Hindi apoy, kundi alaala. At sa bawat patak nito sa gilid ng balon, may anyong bumubuo. Mga imahe ng kababaihang pinatahimik. Mga batang isinumpa sa pangalan ng kaayusan. Lahat ng kwento ng mga hindi pinakinggan. Ngayon ay binibigyan ng bibig at boses. Hindi na tayo matatakot. Hindi na tayo magtatago. Ang kwento nila ay atin na rin ngayon. Sambit ng bata habang hawak ang kwaderno. Si Kalia sa tabi nila ay nakapikit. Pinakikinggan ang mga tinig na muli niyang naririnig. Hindi ito sigaw ng paghihiganti. Ito ay dasal ng paggising. Mula sa loob ng balon, may sumulpot na liwanag. Maliit sa una. Tapos lumawak hanggang natabunan ang anino ng paligid. At sa gitna ng liwanag, isang babae ang umangat. Nakaputi, may hawak na panitikang yari sa abo. Ang kanyang mukha, tila salamin ng lahat ng nawalan. Lumapit siya kay Clarice. Walang salita. Isang tango lang. Isang sulyap. At bigla, naglaho siya, iniwang nakabukas ang balon at ang landas pa ibaba. Bakit siya hindi nagsalita? Tanong ni Clarice. Sumagot ang bata habang nakatingin sa kwaderno. Dahil ang ilang kwento hindi kailangang sabihin. Kailangan lang maramdaman. At ituloy. Bumukas muli ang kwaderno. At sa bagong pahina, 3 pangalan ang lumitaw. Hindi nila alam kung sino. Hindi pa. Pero alam nila ang direksyon. At habang sinasara nila ang balon, nagsimulang humuni ang mga ibon sa itaas. Isang musika ng umagang may panibagong laban. Ang himig ng mga ibon ay hindi karaniwang awit. May kasamang panginginig. Parang panalangin ng mga punong matagal nang hindi nakikinig sa liwanag. Ang hangin ay sumayaw sa paligid nila, tila kinikilala ang bagong tagapagdala ng kwento. Hawak pa rin ni Clarice ang kwaderno. Ang mga bagong pangalan ay tila may init. Parang nagsusumamo, hanapin kami, palayain kami. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi direksyon. 3 silang nawawala, bulong niya. 3 kwentong tinabunan ng takot. Si Kalia ay tumango. Ito ang mga huling nawawalang tinig bago tuluyang mabuo ang bilog. Naglakad sila paalis sa balon. Tahimik ang daan pero puno ng bigat. Ang mga dahon sa kanilang nilalakaran ay kusa ng umaatras. Parang alam ng kalikasan na may sinisimulan muli. Sa di kalayuan, tanaw na nila ang bagong baryo. Hindi ito tulad ng San Felipe. Mas moderno, mas matao. Pero sa ilalim ng kalsada't konkretong dingding, nakatago rin ang parehong anino. Unang pangalan, Andrea Velez.
Nurse na nawalan ng trabaho matapos magsumbong sa ospital. Ikalawa, Toti Salazar. Lalaking isinumpa ng sariling pamilya matapos umamin sa lihim ng angkan. At ang ikatlo, Padre Emiliano Reyes. Paring nagsimulang magsalita laban sa simbahan. At biglang inaaksidente sa kanyang sariling kumbento. Hindi ito simpleng paghahanap, sabi ni Kalia. Hindi sila basta nawawala. Sila'y inilibing ng buhay sa kasinungalingang kinampihan ng marami. Clarice ay tumingin sa langit. Wala nang ulap. Ngunit ang liwanag ay hindi pa rin buo, parang may tabing na natitira. At doon niya naintindihan. Ang totoong labanan ay hindi lang sa anino. Ito'y nasa gitna, sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa lugar kung saan pinipili ng tao kung ano ang totoo. At kung sino ang handang manindigan para dito. Bumukas ang susunod na pahina ng kwaderno. Wala pang salita. Tanging tanong lang ang nakasulat. Hanggang saan mo kayang ilantad ang mga kwento kung ang mundo ay pipiliing hindi makinig? At doon, habang palapit sila sa unang pintuan ng katotohanan, nagsimula ang sunod na yugto. Hindi na bilang kwento ng isa, kundi ng tatlong tinig na kailangang muling buin. Bago tuluyang makalaya ang lahat. Sa unang hakbang sa bagong baryo, ramdam agad ni Clarice ang bigat ng katahimikan. Hindi ito katahimikang payapa, kundi katahimikang tinahin ng takot at bayad na paglimot. Ang mga mata ng tao ay parang salamin. Makinis sa labas, ngunit basag kapag sinilip ng malalim. Ang mga ngiti ay tila sa pilitan. At ang mga tanong ay bawal bago pa man masambit. Sa labas ng health center, may luma at halos punit na poster. Larawan ni Andrea Velez. May pulang tinta sa mukha, sirado din ang bibig. Clarice ay lumapit. Inilapat ang palad sa poster. At sa mismong balat ng papel, ramdam niya ang tinig na pilit tinutulak palabas. Hindi ako nagsinungaling, di. Sinabi ko lang ang nakita ko. Pero mas pinili nilang burahin ako kaysa tanggapin ang dumi sa loob. Napapikit si Clarice. Bumukas ang kwaderno. Ang pahina ni Andrea ay unti-unting nagsusulat sa sarili nito. Mga detalye. Oras. Isang kwento ng kabayanihan na tinawag nilang kasinungalingan. Pumasok sila sa loob ng abandonadong ospital. Sira ang ilaw, amoy kemikal at luma. Ngunit sa bawat kwarto, parang may mata. Parang may iniwang bulong. Sa dulo ng hallway, isang pinto ang nakapadlock. Ngunit sa paligid nito, may bakas ng kuko. At patak ng dugo, tuyo na pero sariwa sa alaala. Dito siya huling nakita, sabi ni Kalia. Sa kwartong sinarado raw para sa investigasyon. Pero walang ulat. Walang resulta. Kundi katahimikan at pagbabanta. Hinawakan ni Clarice ang kandado. Mainit ito kahit hindi nakakabit sa kuryente. Bumulong siya ng isang orasyon. At sa isang iglap nabuksan ito. Kasabay ng bugso ng hangin na puno ng sigaw. Sa loob, isang kama na may marka ng tali. Mga papel na sinunog ngunit hindi naubos. At sa dingding, isang ukit gamit ang kuko. Yan katotohanan hindi pasyente. Hindi kailangang gumaling. Kailangan lamang nitong makalaya. Lumuhod si Clarice. Itinapat ang kwaderno sa lupa. At sa harap nila, sumulpot ang anyo ni Andrea, hindi multo kundi alaala. Buhay pa ang kwento ko. Muling nabuksan. Muling narinig. Pero hindi pa ako buo. Hanapin ang dalawang tinig na natitira. Doon tayo magkikita. At sa isang kisap mata, naglaho ang anyo ni Andrea. Ngunit sa likod niya, nag-iwan siya ng aninong nakatingin. At tahimik na bumubulong ng susunod na pangalan. Toti. Sa pagbigkas ng pangalang iyon, nag-iba ang hangin sa ospital. Lumamig. Parang dumaan ang anino ng isang alaala na ayaw muling mabuhay. Si Toti, bulong ni Kalia. Ang batang itinakwil ng sariling dugo. Hindi siya nawala dahil sa aksidente. Naubos siya, unti-unti, araw-araw, sa katahimikan ng mga taong mahal niya. Lumabas sila ng ospital. Sa harap ng gusali, may lumat halos gumuho ng bahay. May mga basag na salamin.
At sa pinto, may pulang pintura, hugis Dito siya lumaki, sabi ni Clarice. Sa bahay na itinayo sa kasinungalingan ng mga ninuno. Ang sabi nila, mailahing babailan. Pero ang totoo, mailahing mamatay tao. Pumasok sila. Amoy alikabok at amag. Ngunit sa ilalim ng amoy, may bahid ng luma at natuyong luha. Sa gitna ng sala, may upuan na yari sa kawayan. Doon, may ukit ng mga pangalan. Mga ninuno, mga bayani raw. Ngunit sa likod ng mga pangalang iyon, may isa pang pangalan, pilit binura. Toti. Biglang pumatay ang ilaw sa paligid. Hindi dahil sa gabi, kundi dahil sa presensyang bumalot sa loob ng bahay. Isang lamig na hindi galing sa panahon kundi sa alaala. Nagbukas ang kwaderno sa sarili nitong lakas. Ang tinta ay dumaloy mula sa pahina. At sa gitna ng silid, unti-unting lumitaw ang anyo ni Toti. Hubad sa emosyon, punang latay sa kaluluwa. Sinabi ko lang ang totoo. Na may mga patay sa ilalim ng aming lupa. Na may mga ritual na hindi dapat ituloy. Pero pinili nilang itapon ako. Ang boses niya ay hindi galit. Ito'y pagod. Pagod sa pagsigaw sa mundong hindi nakikinig. Pagod sa pagiging kwento na tinatakpan. Hindi ko kailangan ng awa. Sabi ni Toti habang lumalapit kay Clarice. Kailangan ko lang ng espasyo sa pahina. Hinawakan niya ang kwaderno. At sa mismong sandaling iyon, lumitaw sa ilalim ng kanyang pangalan ang isang bagong linya. Ang katotohanan na itinapon ay babalik. Saan niyong mas matalim kaysa espada? Tumayo siya. Tumingin sa silangan. Padre Emiliano ang huling piraso, bulong niya. Kung siya'y buhay pa, baka siya na lang ang may hawak ng huling orasyon. Tahimik ang tatlo. Walang tanong. Walang paliwanag. Alam nilang ang huling tinig ay hindi lamang kwento ng pagkatao. Ito ang kwento ng pananampalatayang sinubok. At tuluyang binaligtad ng sarili nitong anino. Ang araw ay nagsimulang lumubog. Ang anino ng baryo ay humaba. Parang gumagapang na paalala. Na may mga kwento pang ayaw ilantad ng liwanag. Ang simbahan ni Padre Emiliano ay nasa tuktok ng burol. Matagal na itong sarado. Pinturang nangungupas. At ang kampana nito'y matagal nang hindi tumunog. Habang paakyat, walang nagsalita. Bawat hakbang ay parang dinig sa ilalim ng lupa. Parang may mga mata sa damuhan nakatanaw, nananahimik. Pagdating sa tuktok, naroon pa rin ang krus. Ngunit bitin ito bali sa gitna. At sa paanan nito, may pangalan na inukit gamit ang sariling kuko. Emiliano Reyes, hindi de Diyos Dance nasa loob nito. Pumasok sila. Ang loob ng simbahan ay dilim na kumakain sa liwanag. Mga upuan na puno ng alikabok. At altar na may basag na rebulto, may ulo, ngunit walang mukha. Dito siya huling nagsalita, wika ni Kalia. Sa sermon na hindi na inulit. Sermon na nagsabing, ang kasalanan ng simbahan ay hindi lang pagnanakaw ng kayamanan, kundi paglibing ng katotohanan. Bumukas ang kwaderno. Walang gumalaw dito. Ngunit ang pahina ni Padre Emiliano ay nagsimulang mabuhay. Mga sulat, sermon, at dasal na may bahid ng takot at pagsisisi. Mula sa ilalim ng altar. May umuwol na hangin, hindi basta ihip. Kundi boses na nilunod ng mga orasyon. At mula sa dilim, lumitaw si Padre Emiliano. Hindi sa anyong banal, kundi sa anyong tao, pagod, duguan. At hawak ang rosaryo na itinali sa liig niya bilang parusa. Akala nila, Anya, ang pananahimik ko ay pagkatalo. Pero ang panahimik ay paraan para makinig sa mga bulong. Napilit nilang ginagawang kasalanan. Tumingin siya kay Clarice. May dala kang kwaderno. Ibig sabihin, handa ka na rin sa pasang hindi lang isinusulat, kundi binubuno hanggang sa dulo. Lumapit siya. At mula sa ilalim ng kanyang damit, inilabas ang huling pahina na hinanap ng marami. Isang orasyong hindi itinuturo sa simbahan. Isulat mo ito, sabi niya. Pero huwag mo itong bigkasin. Hanggat hindi pa tapos ang kwento ng huling pangalan sa aklat. Bakit? Tanong ni Clarice. Tumingin si Emiliano sa itaas.
kung saan ang bubong ng simbahan ay may bitak. At mula roon, may isang matang pulang-pula na nakasilip. Dahil may isang nilalang na nabubuhay sa pagitan ng paniniwala at takot. At kapag nabanggit mo ang kanyang tunay na pangalan, bubukas ang huling pinto. Bumalik ang katahimikan sa loob ng simbahan. Ngunit ibang-iba na ito sa katahimikang kanilang dinatnan. Ito'y hindi nagawa ng takot, kundi ng paghahanda, ng isang pahinang malapit ng matapos, at ng panibagong pahinang isisilang mula rito. Hawak ni Clarice ang huling pahina. Ang tinta ay hindi itim kundi kulay uling. Parang abo ng mga dasal na sinunog ngunit hindi nawala. Hindi pa niya ito sinusulat. Ngunit alam niyang hindi lahat ng kwento kailangang isalita. Lumapit siya kay Padre Emiliano. Hinawakan niya ang rosaryo sa liig nito. Patawad, bulong niya. Hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa tagal mong nag-isa. Tumango ang pari. At unti-unting naglaho ang anyo niya. Kasabay ng pagbagsak ng huling pulang dahon mula sa bitak na bubong. Lumabas sila ng simbahan. Tahimik ang gabi. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may mumunting liwanag na tila mga bituin sa damuhan. Naglakad silang tatlo, Clarice, ang bata, at si Kalia. Wala nang kailangan pang sabihin. Ang kwaderno ay sarado. Ngunit ang laman nito ay buhi sa bawat hakbang ng kanilang mga paa. Sa pagbaba nila ng burol, naroon na ang ilang taong kanina itakot lumabas. Tahimik silang nakatingin. At isa-isa, lumapit para magtanong hindi ng ano ang nangyari, kundi ano ang susunod na kwento. Ngumiti si Clarice. Maliit. Mabigat. Totoo. At sa susunod, sagot niya. Hindi na kami ang tanging tagapagsalita. Kayo na rin. Sa likod nila, nagsimulang tumunog ang kampana ng simbahan. Matagal ng tahimik. Ngayon ay muling bumabangon sa bawat tunog ng katotohanang hindi na kayang itago. At sa langit, kung saan dati may matang pula, ngayon ay may araw na muli. Hindi pa buo pero hindi na rin tinatakpan. Ito ang wakas ng kwento ni Kalia. Ngunit simula ng libo-libong kwentong tulad niya. Ng mga sinaktan, tinakpan at pinatahimik. At sa bawat pahina ng kwadernong isusulat pa. Nakatatak ang mensahe na hindi kailanman mawawala. Walang sinungaling na makakalimot sa alaala ng mga nawala. At walang anino na kayang tumagal sa liwanag ng mga mata na muling bumukas.